Nagpahayag ng suporta ang ilang kaalyadong bansa ng Pilipinas matapos ang isa na namang insidente ng Chinese bullying sa West Philippine Sea. Pero ang China, tayo ang sinisisi. Narito ang agenda report ni Francis Folve. China's Coast Guard uses number 21559. This is MMOB 3002. Kinundina ng Coast Guard at BFAR ang isa na namang harassment ng Chinese Coast Guard vessel sa barko ng BFAR malapit sa Pag-asa case nitong May 21. Ayon sa BFAR, nagsasagawa sila ng routine marine scientific research sa may Sandy K2 sa West Philippine Sea, lula ng BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuhaya. Pero winater cannon ng CCG vessel 21559 at dalawang ulit nitong sinideswipe ang Datu Sanday na nakasira sa port bow at smokestack nito at naglagay sa peligro sa mga sibilyan na sakay ng barko. This is the first time that the Philippine vessel, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, experienced water cannon sa loob ng territorial sea ng Pag-asa habang ang ating BFAR vessel ay nagkakandak ng marine scientific research patungo sa Pag-asa K2. But despite of that, the Philippine government, kasama ang Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources is still going to pursue ang ating marine scientific research dito sa mga Pag-asa case. It will not prevent the Philippine government in conducting MSR within the territorial sea of Pag-asa. Dagdag ni Tariela, parehas pa rin ang posisyon ng gobyerno sa patuloy na pambubuli ng China. We're not going to do those unlawful and unprofessional actions of the Chinese Coast Guard in response to this kind of actions. We believe that it does not have any strategic gain on our part kung gagayahin natin sila. We just have to maintain our moral high ground. That we are law abider and we are upholding the international law. Kinundi na rin ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang insidente. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang ang agresibong hakbang na iyon ng China Coast Guard ay mapanganib sa buhay at regional stability. Patuloy ang pakikiisa niya sa Philippine allies na sumusuporta sa international law at sa bukas at malayang Indo-Pacific. Kinundi na rin ng mga ambassador ng Japan, Taiwan at the Netherlands ang panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. We're thankful for yung kanilang statements of support. Pero may resback ang China. Dapat daw ang mga embahada ay nagbi-verify muna ng fact bago magkomento sa social media. Dagdag pa nito, pumasok raw ang Philippine vessel sa kanilang adjacent water na nakapalibot sa kanilang bahura nang walang pahintulot. Kaya nagsagawa ng law enforcement measure ang China Coast Guard. Sa gitna naman ng patuloy na pambubuli ng China, bukod sa dalawang bagong komisyon na maritime naval vessel ng bansa na BRP Miguel Malbar at BRP Albert Mugini na nakakasang gamitin sa maritime patrol, inulat ng navalnews.com na nilagdaan na ang deal sa pagitan ng French shipbuilder na Osea para sa 40 high-speed patrol boats para sa Philippine Coast Guard. Ito na ang pinakamalaking investment ng Paris sa maritime security efforts ng Maynila sa kasaysayan. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.